Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest ating update sa minomonitor nating si Bagyong Basyang, na kung saan nga po napapanatili pa rin ito ang kategory na tropical storm. Samantala at bahagya pa nga rin pong lumakas ang kanyang lakas na hangin na umaabot na nga po sa 75 km per hour at may pagbugso po na 90 km per hour. Samantalang kumikilo sa bilis na 25 km per hour pakanluran, na kung saan nga po kasalukuyan na nga po itong naglandfall sa may lugar po ng Surigao del Sur. Sa area po yan ng Bislig. So kasalukuyan na nga po itong nananalasa, kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa mga kalapit pang lugar sa area po yan ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Davao Oriental, Compostela Valley at Davao. Samantala, dahil dyan, inaasahan nga po natin ang mga pag-ulan na dulot nitong si Bagyong Basyang. Dahil dyan, mayroon po tayong weather advisory or babala sa malakas na pag-ulan na dulot nitong Bagyong si Basyang, na kung saan 200 mm ang ating inaasahan sa area ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Agusan del Sur. Sa mga naka-red po yan na heavy rainfall warning. Samantalang dito naman po yan sa orange rainfall warning na may inaasa na 100 to 200 mm na mga pag-ulan. Sa area naman po yan ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Bukidnon, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental, at dito po sa may area ng Surigao del Norte. At kabilang din po sa 200 mm na mga pag-ulan dito sa may area ng Camiguin. At pagpatuloy lang po natin dito sa may orange rainfall warning sa may Dinagat Islands, Southern Leyte, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Cebu, Negros Occidental. Yan po ay inaasahan po natin makakaranas ng 100 to 200 mm na pag-ulan. Ngayon hanggang bukas po yan ng afternoon. Samantalang yellow rainfall warning naman po ang inasa natin ng mga pag-ulan na 50 to 100 mm na mga pag-ulan. Dito nga po yan sa may Davao del Sur, Cotabato, Maguindanao del Norte, at saka sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and then sa may area ng Eastern Samar, Leyte, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at Antique. So yan po ang makakaranas po ng mga pag-ulan na dulot nga po yan ng Bagyong si Basyang. Samantala, dahil dyan ay may nakataas din po tayong wind signal or tropical cyclone wind signal na dulot nitong Bagyong si Basyang, na nakataas po ang signal number 2 sa may area ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Siquijor, Dinagat Islands, and then southern portion ng Bohol, at southern portion ng Cebu, southern portion ng Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental. Yan po ang nakataas nga po ang signal number 2. Samantalang signal number 1 naman po sa area ng northern portion ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, northern portion ng Davao del Sur, northern portion ng Cotabato, southern portion ng Bukidnon, Lanao del Sur, northern portion ng Maguindanao del Norte, southern portion ng Lanao del Norte, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay. Samantalang dito naman sa may Visayas, ang nakataas ang signal number 1 naman sa lugar ng Southern Leyte, southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar at Biliran, at northern portion ng Cebu, northern portion ng Negros Oriental, northern portion ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique.
at kabilang ang southern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, Calamian Islands, and northern portion ng Palawan. So yan po ang may nakataas na tropical cyclone wind signal sa mga nabanggit na lugar. So iba yung pag-iingat po dahil kung saan nga po yung pong mga nabanggit na lugar, possible po yan po yung pinakadadaanan ng sentro ng bagyong Sebastian. So lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan na kung saan nga po ay nananalasa na si bagyong Sebastian sa may area ng Surigao del Sur. Na kung saan nga po babaybayin nga po nito ang Agusan del Sur at Agusan del Norte ngayong gabi. Hanggang bukas ng umaga, inaasahan nga po natin na makakalapit na ito dito sa may area ng Misamis Oriental. So ngayong gabi hanggang bukas, binabaybay niya po itong kalupaan ng Surigao del Sur at dito papuntang Bukidnon at Misamis Oriental. So diyan po yung mga lugar na babaybayin ngayong gabi. Kaya po sa mga nakakapanood sa atin, lubos po natin na ipinapayo na maging alerto at maging maghanda sa mga posibleng malalakas na mga pag-ulan na dulot nitong si Bagyong Basyang. At mga sinasamahan pa yan ng mga bugso-bugsong mga hangin na epekto ng bagyo. So, base nga po sa pinaka-latest track na makikita nga natin sa pinaka-latest satellite imagery natin na kung saan nga po babaybayin nga po nito ang kalupaan ngayong gabi dito sa may Agusan del Sur at kung saan nga po nananalasa na ito sa area ng Surigao del Sur. Sa mga lugar po yan. So sa mga lugar po yan nasakop ng Surigao del Sur at dito sa may northern portion ng Agusan del Sur. So yan po yung makakaranas ng malalakas na hangin at dito sa Agusan del Norte. So habang lumilipas yung oras, so binabaybay na po niya yung papuntang Bukidnon at inaasa natin na pagsapit ng 2 AM or bukas ng madaling araw ay inaasa natin na nasa area na ito ng Misamis Oriental. Kung saan babaybayin naman po niya papunta or ang karagatan ng Misamis Oriental. So papunta po yan dito sa area ng Secure at southern portion ng Negros Oriental. So inaasahan po natin mapapanatili po niya yung lakas na tropical storm category. Kaya naman po lubos po natin pinag-ingat dahil po may inaasahan nga po na tayong mga hangin na umaabot sa sustained wind po or mapapanatili yung lakas na hangin na 75 km per hour. Samantalang may pagbuso po yan na umaabot sa 90 km per hour. So malakas po pa rin yan na mapanganib pa rin po doon po sa mga kababayan natin na may mga bahay na light material. So at saka doon po sa mga mabababang lugar na bahain ay lubos po pa rin natin pinag-iingat dahil wag po natin baliwalain ang ganitong senaryo na meron po tayong minomonitor na bagyo. So kahit po na nasa mababang kategory siya, so makakaapekto pa rin po siya sa ating bansa. So hindi natin pwedeng baliwalain po itong mga ganitong senaryo. So habang binabaybayan niya po yan, pagkatapos niyang baybayin itong Negros Oriental, inaasa natin na babaybayin niya yung karagatan ng southern portion ng sa seaboard ng Guimaras. So inaasa natin na bagya po itong hihina bilang isang tropical depression category. So pagdating niya dito sa may karagatan, so hihina po yan. So iyan po yung inaasahan natin. So hindi po natin na baliwalain dahil po inaasahan natin pabago-bago pa rin po ang panahon. So manatili po tayong maging alerto at updated pa rin po sa mga bagong update. So habang papunta po dito sa may northern portion ng Palawan ay inaasahan po natin na mapapanatili pa rin niya yung lakas na hangin na or category na tropical depression. Pagsapit po yan ng February 7 hanggang sa inaasahan natin na pagsapit ng February 8 ay nakatawid na nga ito sa may area ng Palawan. So northern Palawan. So kaya yun na may nakataas tayong signal number 1 doon. So pinaghahanda pa lang po natin yon na kung saan nandito yun sa area ng Agusan del Sur at Surigao del Sur yung bagyo. So nananalasa na po yan, naglandfall na po yung bagyo natin na minomonitor.
So maging alerto lang po at inaasahan natin pag nakalampas na ng Palawan ay magiging low pressure area na lamang itong binabantay nating bagyong Sebastian na may kategory na tropical storm na may lakas na hangin na umaabot sa 75 km per hour at may pagbugso na 90 km per hour. Samantala, para naman sa magiging lagay ng ating karagatan, ay inaasahan po natin na mayroon pa rin tayong matataas na pag-alon. Kaya naman may nakataas po tayong gale warning sa may area po yan ng Surigao del Sur na kung saan nga po inaasahan po natin na may umaabot ng 3.1 to 5.5 meters ang taas ng mga pag-alon. Samantalang dito naman sa seaboard ng Surigao del Norte at Davao Oriental, may inaasahan po tayong 2.8 to 5 meters ang taas ng mga pag-alon. Samantalang sa mga nalalabing seaboard pa na may nakataas pa rin na gale warning, may inaasahan po tayong taas na umaabot sa 2.8 to 4.5 meters dito po sa may area ng Southern Leyte, Dinagat Islands, Camiguin, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Eastern Samar. So lubos po yan pinaghahanda natin sa mga matataas na mga pag-alon sa ating mga kababayan na mangingisda. So yan po ang pinagbabawal po natin na pumalaot yung mga kababayan natin or nagkaroon ng activity sa seaboard na yan dahil sa may inaasahan tayong mga pagtaas na mga pag-alon. Samantala, sa mga nalalabing seaboard na makikita natin na mayroon pa rin na moderate to rough sea condition sa area naman niya ng northern and eastern Luzon. So, mayroon pa rin po tayong inaasahan dyan na moderate to rough sea condition na may inaasahan na 1.2 to 3.1 meters ang taas ng mga pag-alon. Samantalang sa may kanlurang bahagi pa naman ng ating bansa, sa may Visayas, kanluran ng Visayas at Luzon at Mindanao ay inasa natin na may slight to moderate ang magiging lagay ng mga pag-alon. Samantala, huwag baliwalain ang palapit na bagyo. So kung saan pag malapit na yung bagyo, asahan po na mataas po ang mga pag-alon doon. So kaya huwag po muna tayong pumalaot lalo na sa may mayroon tayong binabantayan na bagyong Sebastian. Samantala, dahil dyan, ito po ay gale warning ay doon po yan sa malayo sa sa dalampasigan. So sa seaboard po yan, sa seaboard. Samantalang mayroon din po tayong tinatawag na storm surge or paghampas ng alon sa dalampasigan. Sa area naman po yan na umaabot po ang mga paghampas ng mga alon na umaabot sa 1 to 2 meters ang mga pag-alon sa area ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Davao Oriental, Camiguin, Misamis Oriental, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Antique, Iloilo, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan. So yan po yung makakaranas ng mga hampas na mga pag-alon sa may dalampasigan po yan. So storm surge kung ating tawagin dahil po yan sa epekto ng bagyong Basyang na hangin. So yan po yung makakaranas ng mga hampas na mga pag-alon. So yan po yung pinaka-latest na update natin sa minumonitor natin si bagyong Basyang. Samantala, patuloy pa rin po ang epekto ng hanging amihan or northeast monsoon sa may area ng Luzon o lalong-lalong na dito sa may northern and eastern Luzon na kung saan patuloy pa rin itong magdadala ng bahagyang maulap na papurin pagsapit ng hapon at gabi. So wala naman tayong inaasahan na mga pag-ulan na malakas, ngunit dahil po sa mga hangin na malakas nitong hangin, ay inaasahan din natin makakaranas tayo mga bugso-bugsong hangin. Dulot yan po yan ng hanging amihan. So improving weather po ang ating inaasahan dito sa may area ng Luzon. Samantala, yun nga po, ang pinaka natin dito, ang pinaka-apektado ng bagyo ang Visayas area, Mindanao and then Visayas patungong Palawan or Southern Luzon. So yun po yung pinaka-apektado ng bagyong si Basyang. Samantalang yung Luzon or Northern Luzon ay nakaka-apekto naman po dyan yung hanging amihan or yung northeast monsoon na tinatawag natin. So ngayon ay wala naman po tayong inaasahan doon ng mga pag-ulan. So improving weather pa rin po ang ating mga inaasahan na weather.
Kaya nga na po, yan po yung pinaka-latest nating update sa minomonitor nating si Bagyong Basyang. Ingat po tayong lahat at kung sakaling lalabas kayo ng inyong tahanan, ugaliin pa rin po magdala ng panangga sa biglaang bustang ulan o kaya sa matinding sikat ng araw. Magdala po yan ng payong o kaya namang kapote kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan. O parang sa gayon ay maging safe tayo sa paglabas o maging alerto sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Maraming salamat sa inyong pagbibigay oras sa ating ulat panahon at yan nga po ang pinaka-latest nating update sa minomonitor nating si Bagyong Basyang. Ingat po tayong lahat and God bless us all guys.